Hello guys, good evening. For today's video, mag-review na naman tayo ng isang Ola. At itong Ola na to, kahit nandito ka sa ibang bansa, kahit isa kang OFW at nandito ka sa Middle East, ay gumagana siya. Bali, ngayon lang ako gagawa ng review niya after almost 1 year ko na siyang ginagamit. The first time na yung in-upload ko talaga siya, I think November last year. So, malapit na mag 1 year. At medyo may mga konting changes sa kanya kaya i-share ko na sa inyo. At, isa pa, pwede siyang sa iOS at pwede din siyang sa Play Store. Pwede siyang ma-download. Gumagana siya both. Meron kasi ibang Ola na sa Play Store lang. Ganon. Ito siya both gumagana. Mada-download mo siya. Ang Ola na to ay si Kashalo. First of all, si Kashalo, napakadali lang mag-register. Nung nag-register ako sa kanya, nasa Saudi Arabia pa ako noon. So, that was last year of November. Dinownload ko siya kasi that time, sobrang gipit ko. Kasi bumili ako ng lote na hindi ko hawak yung pera ko. Nasa MP2 kasi, nandito ako sa Saudi pa ako, kaya hindi ko siya ma-determinate. Ang termination kasi ng MP2, kailangan pumunta ng branch, kaya pag hindi pa siya nag 5 years, yung termination nga, kailangan pumunta ng branch. Kaya ang ginawa ko na, nag-ola-ola ako, Well, isi-share ko. Ang requirements lang naman sa kanya is isang valid ID, tapos yung cellphone number doon. Tapos, kaya ano ko siya. Kaya nakapag-register ako sa kanya at nagamit ko siya. Ang pinakaunang naging offer niya sa akin is 1,000 pesos. Yun yung first loan ko. And okay naman siya. Medyo katanggap-tanggap naman yung interest. Mas gusto ko na lang, ito share ko lang sarili ko ng experience. Mas gusto ko na lang guys yung Ola. Basta legit lang na Ola ha, legit. Yung mas gusto ko na lang sa Ola kaysa sa tao o kamag-anak kasi minsan bayad na yung utang mo pero yung utang na loob hindi pa. Charot. Hindi, charot lang. Balik tayo kay Kashalo. So, first loan ko kay Kashalo is 1,000 pesos. Tapos, si Kashalo kasi, one-time payment lang siya sa akin. Hindi ko lang alam sa iba kung may installment na sila. Pero sa akin talaga, one-time payment lang siya. Meron naman siya nag-offer na siya ng 45 days, 30 days, ganun. Pero, one-time payment lang siya. So, bali, first loan ko is 1,000. Next, inoferan ako ng 3,000 agad. Pagka 3,000 ko, nag 4,000. Until nag 5,000, naging 6,000, nag 7,000, at umabot pa ako dyan ng 15,000. O, diba? Pagka kailangan mo ng pera na biglaan, maasahan mo si Kashalo. Ang last na loan ko sa kanya na medyo malaki, I think April. I think April. Yun yung umabot ng 15K. At ang binayaran ko within 45 days is 18K. So, 3K yung tubo niya sa loob ng 45 days. Pwede na. Kaysa naman sa wala kang, diba? Pwede na. Pero ngayon may mga changes na siya. Kasi hindi na siya nag-offer ng malaki. Kahit na good payer ka naman sa kanya, hindi na siya nag-offer ng malaki. Ewan ko lang sa inyo guys, share nyo kung kayo ba in-offeran pa ni Kashalo ng malaki. Kasi ako, simula ang last na nakuha ko sa kanya na malaki is 11K, I think, June. Parang ganun. Tapos, pag afternoon, hindi na siya nag-offer ng malaki. Until 6K na lang siya until now. Chine-check ko siya sa app ko. Chine-check ko siya. 6K na lang talaga siya. Hindi na siya nag-change. Hindi na siya tumataas. So, ewan ko kung bakit ganun. Hindi naman ako late payment sa kanya. Wala naman akong bad record sa kanya. Kumbaga, hindi ko lang alam.
Hindi ko lang alam kung bakit ganun. So, bali ngayon share ko sa inyo. Subukan natin siya. Buksan ko yung app. Para maniwala talaga kayo, hindi na siya nag-offer ng malaki. And, ano siya, yung, maganda lang sana sa kanya kasi hindi makulit. Oo. Nagpapaalala lang siya bago yung, mga 5 days bago yung due date mo. Magpapaalala lang sa'yo si Kashalo na malapit na yung due date mo, ganyan-ganyan. Mag-ano na sila ng bayad. Noon sa Pilipinas ako, tumatawag siya, pero isang beses lang. Pag kinausap mo, okay na yun. Ako kasi ang bayad ko minsan, ang nagbabayad ako 5 days bago yung due date. Ganun ako magbayad kasi ayaw ko talaga yung nalilate payment ako. So, ito yung sa Kashalo. Subukan natin buksan. Yan. May nag-update na sa app nila. Hindi na katulad dati talaga na ano. Ayan o, para maniwala kayo. 6K lang talaga siya. Hindi na siya lumalaki. Simula nung, ano pa to napansin ko to, simula nung, after nung June. After ng June, doon na siya. Nagme-maintain na lang siya sa 6K, hindi na siya tumataas. Tapos, ano siya, in 37 days, ang tubo niya is 1,350. Pipiliin ka naman merong 45 days, merong 30 days. So, papipiliin ka. So, kayo na guys, bahala kung ano. So, bali yung tubo mo in 37 days is 1,350. Ganon. So, nasa sa inyo yun. Sinishare ko lang sa inyo. Hindi na siya katulad dati, na siya, kuripot na siya. Dati, napaka-generous nito. Malaki siya magbigay ng loan offer. Ngayon, hindi na. Ewan ko lang sa inyo, guys. Pag-share nyo nga kung kayo may experience din kayo pagka-Kashalo na ganito. Kasi dati, malaki naman talaga si Kashalo mag-offer noon. Maganda sana sa kanya kasi nga, hindi makulit. Hindi siya, ewan ko lang din kasi hindi pa naman ako na late payment sa kanya. Hindi siya makulit, hindi siya nangaharas. Okay siya. Okay sana siya. Maaasahan. Maasahan po pa rin naman kung kailangan mo ng pera. Kaya hindi ko na ginagamit. Ang maganda lang sa kanya kasi kahit saan gumagana. Kahit na nandito ako sa Jordan, gumagana siya, nagagamit ko yung app. Kahit na sa Pilipinas or nung nandun ako sa Saudi, gumagana din siya doon. Kaya maasahan mo siya kahit saan na magagamit mo. Ganon. Kung meron kang oras ng kagipitan mo, pwede mo siyang gamitin. Kung ano naman kasi 1 month naman, monthly naman ang sahod dito. Kaya pasok na pasok talaga sana si Kashalo. Kaya lang, ganyan na yung sa kanya ngayon. Ano na siya, kuripot na siya. Hindi siya nag-o-offer ng malaki. Kaya hindi ko rin siya ginagamit. Hindi ko na siya ginamit kasi hindi na siya nag-offer ng malaki. Charot. Kashalo baka naman. Try nyo guys. Kung gusto nyo lang kasi experience ko talaga Kashalo, okay talaga siya. Hindi siya makulit. Wala akong experience sa kanya ng mga harassment. Ganun. Tapos madali lang, 'di ba? Thank you for watching. Pa-subscribe po sa channel. Thank you.